Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong video dito tungkol sa pagpalag ni Tito Sen. Si Tito Soto ay pumalag sa nangyayari noong gabi ng June 11 kung saan ay binasura or ni-remand, sabi remand, pero yun ay basura na yun. Binasura ng Senado ang impeachment complaint na hindi pa nga nag-umpisa ang trial. Kaya maling-mali. Itong si Tito Soto ay merong umuugong na balita ngayon na umiikot diyan sa Senado na si Tito Soto ang susunod na pipiliing Senate President sa 28th Congress. Kaya kung mangyayari ito ay talagang tuloy-tuloy ang impeachment. At si Tito Sen pala ay 2 beses na pala yan na nakaserve sa mga impeachment na nangyayari sa mga nakaraang panahon sa Pilipinas. Kaya meron siyang experience at meron silang batas noon tungkol sa impeachment na hindi kagaya sa ginawa ngayon ni Escudero. Kaya ito ang video atin muna panoorin at saka tayo magbigay ng reaksyon. Former Senate President Tito Soto says senators should know how to follow rules in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Soto emphasized senators who are sitting as judges in the impeachment court should not have introduced motions. Senate President Francis Escudero previously said there was no rule barring senator judges from filing motions in the impeachment court. But Soto said senators should refrain from filing motions to maintain their neutrality. Ito ang isa sa pagkakamali ni Escudero. Si Senator Kilay ay maling-mali sa pagbibigay ng panahon na makapag-motion si Senator Bato Calvo. Dahil pala ang pag-motion kung impeachment court na ang Senado ay bawal pala yan. Bawal pala yan. Pwede lang mag-motion kung hindi pa na-convert ang Senado into impeachment court. Pero dahil nag-take oath na sila as Senate judge kasi nakasuot na sila ng pula na roba, yung pulang robe, ay hindi na pwedeng mag-motion kasi ang pag-motion ay nagpapahiwatig lamang yan kung saan ka kumikiling. Kagaya ng motion ni Bato na palayain na o impeach, make that ibasura ang impeachment, yun ay sumaside na yun kay BP Sara. Parang nag-attorney na sila kay BP Sara at nawala yung partiality. Yung partiality ang importante kasi judge dapat hindi ka kumikiling. Neutral ka lang. Pero doon pa lamang sa pinakita ni Bato ay nagsaside na kaagad sila kay BP Sara. Ibig sabihin ay bias senator judge sila Bato, Bongo, Robin Padilla at iba pa na nariyan. Kaya sa tingin ko mas maalam si kahit hindi attorney si Tito Sen dahil sa kanyang karanasan ay mas may alam pa ito. Sabi nga ni Luke Espiritu na ang mahirap sa Senado kapag nag-iisip ay nawawala sa landas Mabuti pa daw hindi na lang mag-iisip ang Senado, sabi ni Luke Espiritu, kasi sa sobrang talino ay binabaluktot nila ang batas ng konstitusyon natin. Yun ang nangyayari. Kaya kahit ako, pagpipiliin sa dalawa, saan ba ako pipili sa dalawa? Si Escudero sa botohan o Tito Sen? Kaya Tito Sen na lang ako. Dahil sa tama naman ang mga sinasabi ni Tito Sen na dapat partial lang at hindi magpalabas ng motion ang isang senator judge. Kahit nakakampi sila ni Digong, dapat hindi ganon. Hanggang lang daw yan hanggang sa pagtatanong lang. Hindi yung motion na ibasura ang impeachment case. At sinugundahan pa yan ni Bongo at ang floor manager Tolentino ay kinakatigan din kaya nagiging approve. Kaya yun ay total maneuvering yung nangyari ng June 11 ay sabi ni Coco Pimentel na utakan sila ang minority, na utakan nila Chis Escudero dahil sa automatic na nagbutuhan ka agad, nagmotion and then nagbutuhan ka agad, tapos ka agad. Diba? Remand, basura ka agad.
Kaya ito ngayon, sumasagot ng, mamaya gagawa tayo ng video, ang pagsagot ni na Luestro ng Congress tungkol sa itong pagsauli sa kanila ng kanilang ginagawang impeachment complaint. Okay, balik tayo dito sa video courtesy ng ANC Digital News. Procedure sa amin noong araw, yung impeachment court, ang pwede lang, yung mga senator judges, they can ask questions for clarification. Meanwhile, Soto also disagreed with the Senate's move to question the constitutionality of Vice President Duterte's impeachment. Presenta naman ng mga prosecutors yung articles of impeachment para masabi yung may infirmities. Pinonood ko sila kung sino-sino nagtataas ng kamay at saka nire-recognize naman ng Senate President. Hindi ganoon. Lahat yan, yung majority leader nagsasabi kung sino i-recognize. Kaya nga majority floor leader yun eh. Doon sa mga hindi sumusunod sa mga rules at sa parliamentary procedures ng Senado ngayon mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo, mga senador dyan, hindi pa nga nabuksan ng impeachment. Yung pagbasa hindi pa nabuksan ay alam nyo na ang laman eh. Yun ang sabi ni Tito Soto. Ba't nyo alam? Hindi pa nga naipresenta, hindi pa nabuksan ang impeachment case, hindi pa nabasa, alam nyo na kung ano ang laman. Napakawalang hiya, sabi ni Tito Osen. Mahiya naman kayo sa balat nyo. Okay, so patuloy tayo. Ito, ini-interview si Tito Osen dito ng isang reporter. Mensahe po kay Senator Chis Escudero, sabi niya po kasi sinusunod lang daw po nila kanilang yung batas at ang kanyang ginagawa lang daw po nila yung kanilang trabaho. Di mabuti kung sinusunod yung mga batas at saka yung mga rules and procedures pagkat ako'y mahigpit doon. O kaya nga dapat sana ay noong February 5, ni-refer nila sa Committee on Rules yung articles of impeachment na matanggap nila para nakakilos, mas nakakilos ang Senado. Baka nagkaroon na sila ng kopya na napag-aralan na nila yan during the campaign period. And message din po sa mga senators na sinasabi niyo po na hindi sumusunod sa mga rules and procedures. Kailangan siguro ilagay natin sa ayos ang ating pagkasenador. Hinalantaan ng taong bayan dyan eh. Ini-expect nila na tayo ay susunod sa mga proper decorum, sa proper ethical standards, sa proper rules and procedures na dapat sundin ng isang legislator. After some po, ano po ba ang kaibahan ng impeachment procedure noon tapos sa nangyari nito lang nakaraan? Kaibahan? Well, noong first two impeachment namin na matanggap namin sinunod namin ang mga dapat gawin. Kaya nga yung pangalawang impeachment, panahon ni Chief Justice Corona, ako yung nag-author ng impeachment rules. In-enhance namin yung unang impeachment rules na ginamit kay President Era. Isinaayos namin. At ito yung sinunod namin doon sa impeachment case ni Chief Justice Corona. Ayan, so maganda pala sa panahon ni Tito Osen dahil siya mismo yung nag-revise ng impeachment rules na lalong pinaganda nila at lalong magandang sundin dahil sa ini-enhance nga, sabi niya. Kaya okay na. Saludo rin ako kay Tito Soto sa kanyang stand at siya yung napipisil na susunod na Senate President, pero magbutuhan pa yan. Si Escudero ay gustong mahalal muli as a Senate President, pero wala na yan. Yung kilay niya, tato lang yan eh. Kaya napansin tuloy ang kilay niya. Sabi ni Luke Spirito ay tinitigan ang kilay para hindi magalit si Luke Spirito. Yun ang kanyang tinitingnan eh. Noong gabi ng June 11, nang magbaba ng hatol si Escudero na okay, ibasura natin doon, tapon natin doon balik sa nagbigay sa atin sa Kongreso. Napakawalang hiya na yun ang hindi malilimutan ng mga law students, yung mga nag-aaral ng abogasiya. Yan ang hindi malilimutan na gabi, na pitsa, na araw, na buwan. Ang June 11, ang oras, alas 7 yata yun, alas 8 ng gabi, kung saan nag-imbento ang mukhang butiki na si Cayetano, mahabang liig, nag-imbento ng word na remand. I-return lang naman pala ang kahulugan.
nag-imbento pa para titingin tayo sa dictionary, di ba? Tapos yung pala ay hindi pwedeng i-remand yun dahil yun ay verified complaint na mismo. Ang Kongreso ang gumagawa ng investigasyon. Bago magiging complaint yun ay parang na-screen na yun, malinis na yun, bago i-submit sa Senado, pero ibinalik. Napakalaking insulto para sa Kongreso, di ba, mga kababayan? Kaya ito si Tito Soto, merong interview kay Christian Isguera dito, atin pakinggan to. Ito pa isa kong tanong, Tito Senong. Bilang isang presiding officer, pwede bang soplehin o hindi na ituloy kung meron mang isang miyembro ng Senate Impeachment Court na nag-motion na ipa-dismiss yung impeachment case? Clearly, wala naman ito sa kanilang responsibility . Pero ito yung ginawa ni Bato. Mali yun. Mali nga. Mali yun. Nakabihis na sila. They convened themselves as an impeachment court. 2 impeachment pinagdaanan ko. Na-review ko yung impeachment sa Amerika. Ang senator judge hindi nakakapag-file ng resolution on that particular, on any topic like that. Senator judge kay. You know, laging yun collegial, At ang pwede mo lang gawin, usually ang sinasabi lang dito, ang pwede lang based on the rules is ang isang senator judge, you can ask questions for clarification. Never the point as acting for let's say as a prosecutor or for the prosecutor or for the defense. Ayan, ito yung tinitira dito ni Soto. Ang ibig sabihin niya, yung ginawa ni Bato Calvo de la Rosa, Pugita, na naghain ng motion na ibasura kaagad yung impeachment dahil sa mayroong infirmities. Infirmities, parang mali ang pagkagawa, mali ang kaya i-review. Dapat itapon daw balik sa Kongreso kasi mayroong infirmities subject to review. Kaya ito sabi ni Tito Soto ay bawal yung mag-motion dahil si Bato nga ay isa na rin sa senator judge na dapat partial, walang kinikilingan. Pero bakit humingi ng motion? Senator judge siya, di ba? Ito naman si Escudero Kilay na nag-aabogado na nagmamarunong, akala ko genius ito na abogado, hindi pala. Ay dito tayo na dito tayo naluko ni Chis Escudero dahil sa ina-approvean niya ang motion ni Bato de la Rosa na itapon. Pero bago yun ay nag-second the motion ang mahabang liig na butiki, si Cayetano, puting butiki, di ba? Nag-second the motion na i-remand daw para ibalik-bali and then ipa-review muli sa Kongreso kasi mali ang ginawang impeachment complaint. Bakit naman nagkamali, di ba? Mga abogado naman yung gumagawa doon sa Kongreso, sino bang magaling? Nandyan lang sila sa upper house, ang Senado, nasa lower house ang Congress. Pero pari-pareho lang yan, ang mga alam niyan pari-pareho lang. Parehong nag-aral ng abogasiya, pareho ang alam niyan. Pero depende yan sa galing, di ba? Katulad sa Congress, mas maraming magaling doon. Nandun si Luistro, di ba? Sa Senado naman ay may mga magaling diyan. Kaya nga lang si Cuco ang pinakamagaling diyan . Si Pimentel ay wala na. Tapos na ang termino. Kaya ito, balikan natin ang talakayan nila Christian Isguera. Kudos nga pala kay Christian Isguera. Salamat sir sa iyong video clip na aking ginamit ngayon para ipahayag natin ang katotohanan tungkol dito sa ginagawang parang pang-ano na to pangbabastos na to ng Senado sa Kongreso. Itong ginawa nila para maliwanagan ng ating taong bayan tungkol sa mga batas na ito. Kung tama ba o mali ang ginawa ni Chis Escudero Kilay, Senator. Balik tayo kay Tito Soto. Dapat hindi ganun ang kilos mo. Yung ganung klaseng motion for the defense. Nagpakita ka ng impartiality ng sobra, obvious. Tama.
Pag ganun, Tito Sen, ito yung tanong ko, no? So, kunwari, kayo yung presiding officer. So, maliwanag naman na hindi yung saklaw ng responsibilidad ng isang senator judge. Pero tumayo si Bato. Sinabi, I move to have the impeachment case dismissed. Ano yun? Pwede bang i-out of order yun? Ako tingin ko kasi hindi ko alam kung ano ang mabuting ginawa niya doon, nung presiding officer. Pero sa akin, on hindsight, at syempre pag hindsight, 50-50 vision 20-20 vision. Hindi 50. Malabo pa rin yan. 20-20 vision. Dapat yun, kung meron silang ganung motion, dapat ginawa nila nun as a legislative body, not as an impeachment court. Then anything can be brought forth. Ang nangyari, merong isa sa kanilang nagsuggest, I don't know who, baka isa sa mga abogado nilang nakapaligid doon, na mag-convene muna tayo sa impeachment court, saka doon natin pag-usapan yan. Yung remand ang pag-usapan natin. Hindi nga karapat-dapat sa isang senator judge na nagpapile ng resolution na gano'n eh. Alam niyo mga kababayan kung sino ang nagsuggest ng ganun na pwede palang mag-motion ang senator judge? Walang iba kung si Tolentino. Kasi nag-aaral daw yan ng Harvard. Saang Harvard ba kaya yan? Iba ang niya eh. Iba ang kanyang batas na sinusundan eh. Hindi yung batas ng ating saligang batas. Sa labas na na saligang batas ang sinusunod ni Tolentino. Kaya ganun, pwedeng makapag-motion ang senator judge kahit judge ito. Kaya na kaagad, di ba? Bias na. Kasi judge ka tapos nag-recommend ka na i-dismiss ka agad, hindi pa nga nabuksan ang trial, di ba? Hindi pa nag-umpisa, dismiss na kaagad. Walang hiya, sabi ni Tito Soto, napakawalang hiya. Lalo na yung si Senator Calvo, di ba? Naisusulat ito sa history, isang bloopers ito eh. Katatawanan, bloopers. Isang blooper na nangyari sa Senado dahil sa mga nag-genius-geniusan, matalino daw, mga abogado naman, pero nag-genius-geniusan, binago ang batas ng konstitusyon na ginawa ng ating mga nauuna, ng ating mga forefathers. Kaya ito ang nangyayari, nagiging chapsoy. Kaya sa 28th Congress ay kaklaruhin ni Tito Soto kapag siya yung nagiging naging Senate President, ay lagot si BP Sara dahil hindi na makapaghain ng motion yung Pugitang Calvo na senador na ob-ob, diba mga kababayan? Alright, tapusin natin tong reaction video courtesy ni Christian Isguera at Tito Soto. Facts first tonight. Dapat yun, impeachment court, yun? Ang tamang procedure doon, yung pakinggan ninyo yung articles of impeachment, i-review ninyo, mag-inquiry kayo, paharapin nyo yung prosecutors, pakinggan nyo yung sasabihin ng defense. Yun ang dapat nakilos doon eh. Bago kayo makapag-judge ko ano yung laman nun. So in other words, dapat as a legislative body nila ginawa yan. Okay, ngayon, hindi ko alam kung paano procedure na nangyari sa kanila, pero ang isang nakita ko nung nagsasabi na sa akin, nagkakagulo, binonitor ko, abay kanya-kanyang tayo Kanya-kanya kayo yung mga judges. Ginawa nilang parang legislative body na magulo. O bakit ko nasabi yan? Pagpatawad nyo with due respect to you kung nanonood dito mga senador. Hindi naman gano'n dapat ang pagpatakbo ng session eh. Dapat anything that should be taken up on the floor, usually ang senador dapat nagpapaalam sa majority leader. Ang majority leader na nagsasabi sa Senate President kung sino i-recognize. Ganun ang rules and procedures. So yung Senate President, hindi basta-basta nagre-recognize ng kung sino-sino tumatayo. It should be the majority leader na tinatanong niya, majority leader, who wants to be recognized? Or the majority leader said, Mr. President, Senator so-and-so wants to be recognized. Ayan. Ganun dapat ang procedure. Hindi napanood ko, kaliwat kanan, tayo. Pero isa nabubuyo ng, sagutin mo. Pagka gano'n, alam mo, mawawala ng gana tao sa inyo. Mawawala ng gana. Nasa ang decorum.
Ay, Nasaan naku. ang decorum? Nasaan ang rules and procedures of the Senate? Ayan, so nasaan na nga mga senador? Hindi yata kayo nag-aaral ng mga rules dyan sa Senado eh. Ang decorum nyo, ang rules of the Senate, i-review nyo yan. Mali pala yung proseso nyo na hindi na-manage ng floor manager ang nangyayari sa sesyon. Dapat kasi pala dadaan sa floor manager bago sa presiding officer na walang iba si Kilay. Ayan, so na-booking tuloy kayo. Na-ob-ob din pala yung mga pag-iisip nyo dyan sa Senado. Ano kayang nakain nyo? Akala ko pa naman na ang galing-galing nyo dyan. Ay nako, kahit rules of the floor ay hindi nyo alam. Kinalimutan nyo dahil iba ang iniisip nyo. Or kayo ba'y natatakot lang kaya nataranta kayo, nagiging tarantula kayo dahil mayroong nananakot sa inyo? Dahil ba yun sa bloodbath na sinasabi? Sabi nga ni Jesus Escudero, hindi siya takot, hindi rin siya nagalit kay BP Sara. O ano yun? Hindi takot, hindi rin nagagalit. Ay naku na mga pahayag yan. Mukhang takot kasi nakalimutan nyo na ang rules of impeachment and rules of the Senate. Kaya nagkagulo-gulo para palang circus tayuan pala Andun pa si Ruben Padilla at si Gatchalian ba yun na muntik ng magsuntukan. Umiksi na si Robin Badboy ng suntukan lang kasi wala siyang argumento, wala siyang masasabi. Alam nyo naman, ob-ob din. Di ba mga kababayan? Paki-comment na lang. Alright, sa kayo magtapos na. Comment nyo na lang sa ating comment section ang inyong mga gustong sabihin. At sa aking mga avid followers, maraming salamat. At sa mga bago pa lamang sa ating channel, paki-subscribe para naman lalago ang channel na ito. Hanggang sa muli, paalam and God bless the Philippines.